ka ng pumping or bubumbahan mo. Pero bago mo siya mabumbahan, hahanapin mo muna yung pin, yung lalagyan ng butas, kung saan yung butas. Ganon si Lord. He inhabits the praises of His people. Yung earth, di ba, bilog? Pag mayroong nagpupuri sa kanyang pangalan, iniikot niya yung earth, hinahanap niya, saan ba yun? Narinig ko yung pangalan ko ba, tinatawag. Amen? Sino naglalaro ng basketball, di ba? Gusto mo ng laro ng basketball, kaya lang, walang hangin. Hinahanap mo yung butas. Gusto mo matapalagan para makapaglaro, di ba? Pero hindi mo basta-basta manap kasi kahit yung vulcanizing shop, pag binahanap nila yung magpapabulkit ka, nahirapan sila sa kanila yung butas, di ba? Nilalagay nila sa tubig para makita kung saan yung butas. Ganon si Lord inhabits the praises of His people. Iniikot niya yung earth habang pag binarinig siya na may nagpupuri. Ito na, nasa Pilipinas, ito nasa Maulong. Hallelujah. Ganon si Lord. He inhabits, ibig sabihin, kung saan ka nagpupuri, kahit sa CR man, kahit sa bahay mo, kahit natutulog ka man, He inhabits. He is dwelling with you. Kasama mo siya. So kasama natin ang Panginoon. Amen? Okay. Narinig niyo na ba yung story ni Paul and Silas? Amen. Paul and Silas is an apostle of Jesus Christ during the second century of Christian. Paul and Silas is missionary. They travel to share the word. Amen. They travel to share the word. Parang body sila ba? Kahit saan sila, anong gimmick nila, magkasama sila, pero yung ginagawa nila is gawain sa Panginoon. Meron ka ba dito, mga kapatid, na kasama sa church na kahit anong, although marami tayo dito di ba? Kahit paano tayong Christian, pero mayroon talagang isa dito na kapatid mo, na talagang close mo ba? Kahit anong problema gusto mong i-share sa kanya, meron ba yun dito na spiritually, pag siya yung kasama mo, pag siya yung kasama mo gawain ng Panginoon, parang ang saya-saya mo, on fire ka ba? Ganun din yung dalawa, magkabali ito sila kahit saan sila pumunta. Ito sila, they are doing the right thing. Nagsishare sila ng word of God. So habang sila nagsishare ng word of God, naka-encounter sila ng isang babae. This is the Philippian sa Philippines. Sa bansang Philippines. So, basahin natin. Yan. From Acts 16, chapter 16 to 20, dito, kung mababasa nyo, itong dalawa, habang papunta sila doon sa church, o sa gawain ng Panginoon, so mayroon silang nakasalubong na babae. At itong babae, ay sinapian ng masamang espiritu. Yung kakayahan niya, kaya niyang manghula ng mga panahon na darating or kaya niyang hulaan kung sino ka. Nakalagay dito, he is a fortune teller. So, ibig sabihin mga kapatid, yung fortune teller na nakikita natin sa bayan, totoo yan. Totoo may espiritu na galing sa kabila. Kasi bakit kaya nila manghula? Dito, na-encounter ni Paul. Oh my God. Habang pumupunta sila araw-araw, lumalapit yan yung babae sa kanila, sinasabihan sila, ito yung mga tao, ito yung mga alagad ng Diyos. Pag makinig kayo sa kanila, ituturo nila sa inyo kung paano maligtas. So si Paul, habang naglalakad, naiirita, kung mabasa niyo, siya ba kasi pag dumadaan na lang sila, sasabihin naman sa kanila, andito na naman yung mga anak ng Diyos. Nagsasalita, nagsishare na naman kung paano kayo maligtas. Dahil sa nakukulitan si Paul, anong ginawa niya? Yan. Dahil nakulitan si Paul, sabi niya, lumingon si Paul. Sabi niya, in Jesus' name, get out from his body. Alam mo mga kapatid, lumabas yung espiritu na fortune teller sa babae. Hindi nila alam na yung babae pala nun na nanguhula ay hawak ng sindikato. Ibig sabihin, in the old times, may sindikato na. Amen? Kung nabasa nyo, yung sindikato na yun, pinagkikitaan nila ng pera yung babae. Na habang nanguhula siya, kinukuha nila yung pera. Nung nalaman nila na si Paul and Silas may ginawa sa babae,
nirebuke yung spirit, lumabas nga yung espiritu. So hindi na nakakapagula ang babae, so wala na silang pera. Ang ginawa ng mga sindikato na umawak sa babae, galit na galit sila. Dinala nila si Paul in a marketplace, yung sa gitna talaga ng maraming tao. At sinabihan nila doon yung barangay captain na tao, nakalagay dito is magistrate. Itong mga tao ito, walang ginagawa kundi guluhin yung bayan natin. Pinagbintangan sila mga kapatid. Imagine mo mga kapatid, you are only doing the right thing. Nag-share ka lang ng word of God. Amen? Nagpagaling ka lang ng tao. Pinalayas mo lang yung masamang espiritu. Pero ano nangyari sa kanila? Dinala sila sa gitna, pinagbintangan sila na sila daw ay nag-create ng chaos or nagkakagulo. Yan. Sa verse 22, the crowd joined the attack against Paul and Silas. So lahat ng tao, tapos nireport sila sa barangay tanong or barangay captain, magistrate. After they have been severely flogged, they were thrown into prison. The jailer was commanded to guard them carefully when he received this order. He put them in the inner circle. So, inuli sila mga kapatid, nilagay sa kulungan. Hallelujah. Tapos tayo, pag mag-share dito ng word, hindi pa nga natin inaabot yung inabot nila Paul. Grabe. Tinatamad ka na mag-share. Ako, wala mang may nakikinig doon. Pwede share ako. Ito nga sila ay nag-share. They are only doing the right thing. Ginawa lang nila yung kung anong kalooban ng Diyos. Pero anong nangyari sa kanila? Kinulong sila, mga kapatid. At nilatigo pa. What phone is this? Meron na ba dito nag-share ng word of God tapos nilatigo? Wala pa naman, di ba? Amen? Pero sila na-experience nila doon sa unang panahon. Grabe. Grabe pag ganun pag mag-share ka ng word of God. Yan. If you picture out, parang ganito nangyari ka na Paul. Nilagay sila sa kulungan, nilagyan ng pusa, simpa, inulong sila. Pero alam nyo ba, mga kapatid, habang sila yung nakakulong, kung anong ginawa nila? Amen. Mga kapatid, kung tutuusin, ginawa mo yung kalooban